Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Bagong laya na ex-convict, sinilaban ang sariling bahay dahil sa selos. Nagdulot ng malaking sunog sa Intramuros. Social media post na isang sikat na furniture retailer usap-usapan matapos iugnay ng mga netizen sa mga Duterte. Tatlong magkakapatid na babae sa India, tinapos ang sariling buhay matapos pagbawalang gumamit ng gadget. 3 sa 4 na mga Pilipinong mag-aaral ay tinuturing na AI-dependent ayon sa isang ASEAN study. Netizens humanga sa itinampok na Kung Fu AI robots sa 2026 Spring Festival Gala sa China. Catherine Bernardo nakafollow na sa Instagram ng rumored boyfriend na si Mayor Mark Alcala. At take yun ng 2 p.m. ikakasal na sa kanyang non-showbiz girlfriend sa darating na Abril. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito po ang TNVS. Trending and viral show, nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot, o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story sa tanghaling ito, mabilis na umakyat sa ika-4 na alarma ang isang sunog na sumiklab sa Intramuros sa Maynila noong February 25. Kasabay ng galit na taong bayan na gumunita sa ika-4 na pong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Pero ang sunog na ito nabalot ng misteryo dahil ito raw ay pinasimulan ng isang selosong ex-convict. Ang mga detalye sa report na ito. Love knows no boundaries. Ika nga nila, wagis muli ang kayang gawin ng isang taong nagmamahal. Pero pagmamahal pa rin bang maituturing kung ganitong init ang ipaparamdam sa'yo? Nang dahil umano sa selos, naabong mga bahay ng nasa 6 na rang pamilya sa pagsiklab ng malaking sunog na umakyat pa sa ika-4 na alarma sa Barangay 655 sa Intramuros sa Maynila hapon ng February 25. Nahuli raw kasi ng suspect, ex-convict, repeat offender at bagong laya na kinilala bilang isang alias Burnok ang kanyang misis na may kasamang ibang lalaki. Kwento ng kapitan, nakita umano siya ng ilang residente na binuhusan ng gasolina ang kanyang bahay bago ito sinilaban. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa magkakalapit ang mga bahay kung saan nadamay rin ang Bahay Chinoy Museum na pansamantalang isinara para sa inspeksyon at paglilinis. Hindi rin nakatulong na limitado ang supply ng tubig at karamihan pa sa mga bahay ay gawa sa light materials. Samantala, mabilis na dinumog at inatake ng mga galit na residente si Burnok bago ito muling nadakip ng Manila Police District. Agad namang nagkasa ng investigasyon ang mga otoridad sa insidente habang nagpaabot na rin ng tulong ang Delpan Sports Complex at San Agustin Church para sa mga nasunugan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, usap-usapan ngayon sa social media ang nakakaantig na kwento ng Japanese macaque na si Punch sa isang zoo at ang stuffed toy nitong orangutan. Kaya naman ang ilang brand in-incorporate na rin ang naturang viral story sa kanilang mga post. Gaya na lamang ng isang furniture retailer na ito. Pero imbis na maiugnay kay Punch, tila ibang issue ata ang idinikit ng mga netizen. Ang mga detalye sa report ni Millie Botha.
Viral sa social media ang isang post ng isang kilalang furniture retailer matapos itong iugnay ng ilang netizens sa mga Duterte. Bagamat ayon sa iba naman ang tunay na pinatutungkulan nito. Isang Reddit user ang nagbahagi ng screenshot ng post na may larawan ng isang stuffed toy orangutan na nakayakap sa isa pang laruan. May tekstong, "We're here until you find your way home." Umani ang post ng mahigit 23,000 reactions, 2,000 shares, at higit 600 na comments at kalaunan ay umabot din sa Reddit. May ilang netizens ang nag-isip na ito ay patama sa Vice Presidente na si Sara Duterte, anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kasalukuyan, si Rodrigo Duterte ay nasa kustodiya ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Kaugnay ng mga kasong crime against humanity na may kaugnay sa war on drugs noong kanyang termino. At ang tagline na "Bring him home" ay ginagamit ng kanyang mga taga-suporta. Gayunman, ayon sa iba pang netizens, ang post ay tumutukoy kay Punch, isang batang Japanese macaque sa isang zoo sa Japan na namataang yakap-yakap ang orangutan toy bilang kapalit ng kanyang ina. Binanggit din sa mga talakayan ng senador na si Robin Padilla, isa ring kaalyado ng mga Duterte, matapos sabihan ng isang Reddit user na ang mensahe ay naging open to interpretation para sa mga taga-suporta ng nasabing politikal na pamilya. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pasintabi po sa mga nanonood, sensitibo po ang ating susunod na balita. Patay ang 3 magkakapatid na babae sa India matapos kunin ang sarili nilang buhay at tumalon sa ika-9 na palapag ng kanilang balkonahe. Ang dahilan, pinagbawalan di umano gumamit ng cellphone. Ang mga detalye sa report ni James Galange. Labis na kalungkutan ang naramdaman ng ama na si Chetan Kumar sa sinapit ng kanyang 3 anak na babae na nagpatiwakal matapos umunong pagbawalan niyang gumamit ng mga gadget. Kuwento ni Chetan, tumalon na magkakapatid mula sa balkonahan ng kanilang tahanan na nasa ika-9 na palapag ng gusali na manoy dulot na matinding obsesyon sa mga teleserye, pelikula at musika ng South Korea. Samantala, ayon naman sa mga ulat, nagsimulang adiksyon ng magkakapatid sa Korean entertainments noong pandemya. Bagay na mismo ang magkakapatid ang nagpalit ng kanilang mga pangalan ng Korean at tuminto na rin sa pag-aaral. Bukod dito, na-addict din sila sa isang Korean online gaming app na siyang mas lalo nakadagdag sa pagkahilig ng mga ito sa naturang pop culture. Nakakumpirmang suicide na nangyaring insidente matapos matagpo ng isang note na magkapatid na nakasaad ang kanilang paghingi ng pasensya sa kanilang ama at sinabing mas pipiliin na lamang nilang kunin ang sarili nilang mga buhay alang-alang sa kanilang obsesyon. Pero para naman sa mga nakasaksi, nadamay lamang daw umunong 2 magkapatid habang inaawat ang kanilang panganay na gawin ang nabanggit na suicidal act. Para sa Deezer HTV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, malaking tulong ang hatid ng artificial intelligence sa atin sa maraming bagay. At kabilang dito, ang edukasyon. Ngunit paano na lamang kung ito ay nagagamit sa hindi tamang paraan? Sa pag-aaral kasi na inilabas ng ASEAN, 3 sa bawat 4 na mag-aaral sa bansa ang gumagamit ng AI upang mag-paraphrase ng online sources upang masabi na kanila ang naturang gawa. Magbabalita si Dustin Bayog. Maraming Pilipino ngayon ang gumagamit na ng Artificial Intelligence o AI bilang bahagi ng kanilang pag-aaral. Ito ang lumalabas sa pag-aaral ng ASEAN Foundation kung saan 83% sa mga mag-aaral sa bansa ay gumagamit ng generative AI gaya ng kilalang ChatGPT. Ayon sa report, ginagamit nila ito para sa paraphrasing at iba pang academic writing task. Sa katunayan, 3 sa bawat 4 na mag-aaral sa bansa ang nakadepende na sa AI upang mag-paraphrase ng mga online sources at ang kinina nila ito bilang sariling gawa. Ayon sa foundation, maraming younger population ang gumagawa ng ganitong uri na paggamit ng AI o tinatawag na AI adoption. Sa bahagi naman ng mga guro, 73% ang gumagamit ng generative AI habang 42% ang gumagamit ito para sa pagsusulat. Samantala sa kabila naman ng mga banta sa cybersecurity, paalala ng ASEAN sa bawat bansa na palakasin ng mga polisiya at magpatupad ang framework upang maiwasan ang mga panganib na maaaring dala ng AI. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita naman mula sa China.
Hinangaan ng marami ang itinampok na humanoid AI robots para magtanghal sa ginanap na 2026 Spring Festival Gala sa China. Kaiba kasi sa inaasahan na sumasayaw na robots o naglalakad, ang mga tampok sa gala nagkukung fu pa at iba't ibang exhibition. Ang unbelievable robo performance, panoorin sa report ni Rovic Manuel. Ilan lang yan sa mga pambihirang stunt at acts na pinerform ng mga humanoid robots na ito sa China. Makikita ang paggalaw ng mga ito na parang sa mga tao, walang delay at may pagka-flexible pa dahil sa pagtumbling at kung fu style. Ito ang kahanga-hanga pagtatanghal ng young kung fu artist kasama ang robots sa Spring Festival Gala ngayong taon para sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Ipinamalas ng mga robot at ng mga batang kung fu masters ang bilis, husay at sabayang paggalaw kasabay ng musika na labis na ikinamangha ng mga manonood. Gumamit din ng kung fu robots ng traditional kung fu weapons tulad ng espada, nunchucks at nagpakita ng pambihirang bilis, balanse at koordinasyon sa kanilang estilo. Bukod pa ito sa mga creative routines na ginawa ng mga robot sa isang live television broadcast. Ang Spring Festival ay ang pinakamahalagang tradisyonal na pagdiriwang sa China. Ang panonood nito na kilala rin sa tawag na Chunwan ay isa sa nakagawiang bahagi na ng taunang pagdiriwang ng milyong-milyong Chinese. Mula ng unang naipalabas noong 1983, kinilala ang palabas ng Guinness World Records bilang most watched annual television program sa mundo. Naitala rin ito sa listahan ng UNESCO sa List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity noong December 2024. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa mundo naman ng showbiz, matapos maispatan sa isang mall together, fina-follow na ng aktres na si Catherine Bernardo si Lucena City Mayor Mark Alcala. At kung sa mundo naman ng K-pop ang pag-uusapan, take yon ng 2 p.m, malapit na makipagpalitan ng matamis na I do sa kanyang non-showbiz girlfriend. Ang dating rumors at soon-to-be bride and groom sa report ni Showbiz Angel. Sa gitna ng matagal ng haka-haka tungkol sa tunay na estado ng relasyon ni Catherine Bernardo at Mayor Mark Alcala, tila lalong napapag-connect the dots ng mga marites sa social media ang kanilang espekulasyon matapos mapansing naka-follow na sa Instagram ng batang alkalde ang aktres. Pero bukod kay Lucena City Mayor, nasa listahan na rin ng following ni Kat ang mga kapatid ng rumored boyfriend. Maugunita na kamakailan lang nang maispatan silang namamasyal together sa isang mall sa Makati. Habang sa isang event sa gitna ng dating rumors, nagpahayag ang aktres ng pasalamat sa fans na nirerespeto ang kanyang mga desisyon sa personal na buhay. Sa ngayon, wala pa ring inilabas na pahayag sina Catherine at Mayor Mark tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Samantala, sa iba pang balita, malapit nang ikasal si Taecyeon ng K-pop group na 2PM. Batay sa report ng Korean media, sa pamamagitan ng isang private ceremony sa April 24, nakatakdang magpalitan ng matamis na I-do ang idol actor at kanyang non-showbiz girlfriend. Pag-unawa naman ang hiling ng agency ni Taecyeon sa fans, gayong hindi na nila ilalabas ang iba pang impormasyon tungkol sa wedding bilang pagrespeto sa privacy ng dalawa, lalo pat isang pribadong individual ang mga pangasawa ng 2PM member. Kung matatandaan noong nakaraang taon, ang umugong na engaged na ito matapos kumalat ang picture ng aktor na nagpo-propose sa kanyang girlfriend sa Paris, France. Ngunit dininay ito ng kanyang agency at sinabing birthday lamang ng nobya ni Taecyeon. Humingi pa nga ng tawad ang French photo studio na nag-post ng picture sa kadahilan ng hindi raw nila alam na Korean celebrity pala ang kliyente at iginiit na walang intensyon na i-expose ang relasyon ng dalawa. Si Taecyeon nakatakdang mapanood sa isang BL series na pinamagatang Soulmate kasama ang Japanese actor na si Hayato Isumura na ilalabas sa Mayo. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli
sa susunod na linggo para maninghimayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TMVS, Trending and Viral Show. Muli ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.